Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Proverbs chapter 21 verses 1 to 9. Ito po ang nakasulat. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao lahat ng kilos na iwasto, ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Higit nakalugod-lugod kay Yahweh kaysa mga handog, ang mga gawang makatuwiran at makatarungan. Ugaling mapagmata at pusong mapagyabang. Ito isa ang siyang gabay ng mga makasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinagpakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggawa ay walang kahinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghatid sa maagang kamatayan. Ang masama pinapahamak ang sariling karahasan, pagkat ayaw gawin ng talagang katuwiran. Ang landas ng may sala ay paliko-liko, ngunit ang lakad ng matuwid ay laging wasto. Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa loob ng bahay ng kasamay asawang madaldal. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 21 sa talata 10 hanggang 14. Ito po ang nakasaad. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Porasahan mo ang mangungutya at matututo ang mangmang, pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kanyang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama, at siya gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw ngunit walang lilingap. Kung ang kapwa mo ay may hinanakit, regaluhan mo ng palihim, mawawala ang galit. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Amang Lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon mula sa Kawikaan chapter 21 verses 15 to 22. Kapag katarungan ang umiiral, ang mga matuwid ay natutuwa. Ngunit natatakot ang masama at ang taong lumilihis sa karunungan ay hahantong sa kamatayan. Ang taong maluho at puro pagdiriwang ay hindi yayaman, kundi lalo pang maghihirap. Pinarurusahan ang masasama at makasalanan upang iligtas ang taong matuwid. Mas mabuti pang manirahan sa disyerto kaysa manirahan sa bahay na kasama ang asawang magagalitin at palaaway. Ang taong marunong ay pinaghahandaan ang kanyang kinabukasan, ngunit ang mangmang winawaldas ang lahat hanggang sa maubusan. Ang taong namumuhay sa katuwiran at kabutihan ay hahaba ang buhay, magtatagumpay at pararangalan, mapapasuko at ng matalinong pinuno ang bayan na maraming sundalo, at kaya niyang gibain ang mga pader na kanilang inaasahang tanggulan. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 21, verses 21 to 26. Ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Ang taong makasarili ay palalo at mapang-api. Gutom ang papatay sa taong batugan pagkat ayaw niyang ikilos ang kanyang mga kamay. Ang taong tamad ay nanghihingi araw-araw, ngunit ang matuwid ay di nagsasawa ng kakabigay. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sabi po sa Proverbs chapter 21 verse 27 to 31. Sabi po dito, kinasusuklaman ng Panginoon ang handog na masama, lalo na kung ihahandog niya ito ng may layuning masama. Patitigilin sa pagsasalita at saksing sinungaling, ngunit ang saksing nagsasabi ng katotohanan ay pakikinggan. Ang taong masama ay hindi pinag-iisipan ang kanyang ginagawa, ngunit ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna na mabuti ang kanyang ginagawa. Walang karunungan, pangunawa o payo ang makapapantay sa Panginoon. Kahit nakahanda na ang mga kabayo para sa labanan, ang Panginoon pa rin ang nagbibigay ng katagumpayan. So purihin po muli ang Panginoon sa araw nito at sa ating buhay magpakailan kailanman. Amen.